direksyon nito ay paglingkuran ng Panginoon. As you serve as an individual, in our home, in your home, and in the church and community, you can serve the Lord directly. Kaya yung ating ginagawa, isipin natin sa Diyos natin ginagawa iyon. Nahihirapan ka man, madali lang, kung anong hirap na nararanasan ng paglilingkod, isipin mo na lang para sa Diyos yung ginagawa mo. Lagi natin isipin, mas mataas yung Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen. Saka alam niyo po ba na kapag tayo ay naglilingkod sa Panginoon, pinag-aaralan o naway matutunan natin isang tabi yung ating mga sarili. Kasi we are not only a public servant, we are the servant of the Most High God. Kaya sa ating paglilingkod sa Panginoon, naway matutunan po natin maglingkod with passion, with more desire in our hearts. To serve God is to serve others and is the greatest form of charity. The pure love of Christ, Jesus Christ. So, yung ating paglilingkod po sa Panginoon, punong-puno. When we say charity, punong-puno ng pagmamahal. At kapag punong-puno ng pagmamahal, kusang paggawa sa kaharian ng langit without any return. So, in a different way, in a special way, we serve God through our family. Po natin yan. Number one, na ating pangunahing pinaglilingkuran ay ang ating pamilya. At yan sa ating paglilingkod sa pamilya, ginagawa natin yan sa Diyos. Then, as we serve the Lord, we serve to our families, saka tayo gumagawa sa ministeryo. Part of our service to God is giving our offerings. Part po yan ang paglilingkod natin. Na ginagawa na natin yung bahagi ng ating pagbibigay. Kasi naglilingkod tayo sa Diyos. Diba, binanggit ko yun, para ka sa Diyos, subok na matibay. Yung pagbibigay ng may katapatan. Kasi ang Diyos ang nakakakita sa ating paglilingkod. Service, na wala kang tinatanaw na anumang return for that. Maging friendly, maging palakaibigan, ngumiti sa ating kapwa, serve others, na kapag nakakamayan ka, nakakangiti ka. Di po ba? Kaya try po natin yan, na matutunan natin kumamay at batiin yung ating mga kapwa, yung ating kaibigan. Ibigay mo ang iyong sarili is ang haing buhay. Yan ang karapat-dapat na pagsamba at paglingkod natin sa Panginoon. Offering our bodies denotes presenting our guarded hearts to Him. Unahin muna natin tingnan yung ating mga sarili. Masaya po ba kayong naglilingkod sa Panginoon? Amen. I-please natin si Lord, mapi-please yung lahat ng tao sa paligid. Kaya tanawin po natin yan, bantayan natin yung ating puso, bantayan natin yung ating kaisipan. Plainly, our desire is to serve the Lord. Naglilingkod tayo na may kapakumbabaan ng ating mga puso, na nagagamit tayo ng Panginoon na may kapakumbabaan ng ating mga puso, at hindi natin sinasarili yun. That is only an opportunity habang tayo ay nabubuhay to serve God. Kaya sa ating mga nabubuhay at nagdi-desire pang mabuhay, maglingkod tayo sa Diyos ng may kapakumbabaan. Isang tabi natin yung ating mga sarili. Walang anumang spiritual na kaloob na pagmamay-ari natin. Lahat ng ating kakayanan, lahat ng ating abilidad, lahat ng ating mga giftings, ang lahat na yan ay binigay ng Diyos para parangalan siya. Kaya dito po, iba't iba sa simbahan, binubuo yan ng different people, different families, and different giftings. Kaya pag pinagsama-sama po yan, ang pinaka-number one na motibo natin to glorify God in our service to Him. Amen. So nawa po, yamang ito ay galing sa grasya ng Diyos ang ating kakayahang maglingkod
let us work together and give our best service to God to glorify Him, not for our own benefit. Kaya kapag ganun po, yun yung naalala ko dati, mga tinuturo. As we serve the Lord, hindi tayo nagkakaroon ng singkama sa kilikili para magmalaki. Kasi ito ay grasya lang sa atin ng Panginoon, an opportunity to serve Him, opportunity to be used by God. At salamat sa mga iba't ibang larangan ng paglilingkod na pinagsama-sama tayo dito ng Panginoon upang sa ating paglilingkod sa Kanya, maparangalan ang pangalan ng Diyos. So we need to persevere in doing things out of love. Napakahalaga na ang pag-ibig ng Diyos ang ating primary motivation. Mahal tayo ng Diyos. In return, mahal natin ang Diyos. Ang pagmamahal natin sa Diyos hindi lang sa salita, hindi lang sa wika, kasama yung paggawa. Kaya tayo nakakagawa, that is the expression of our love to God. You know, si Mary Magdalene, kung naalala niyo po nung nakilala niya si Jesus, nag-pour out siya ng expensive perfume as a sign of her love and devotion. Tanda ng kanyang pagmamahal sa Diyos, tanda ng kanyang devotion, tanda ng kanyang service sa Panginoon. Hindi matatawaran ang ginawa ng Diyos sa atin. Yung last na kinanta natin kanina, di po ba pag kinakanta yun, inaantig ang puso ko. Wala tayong in-return na maibibigay sa Panginoon, kundi tanging yung paglilingkod in return for all the things na nangyari at ginawa niya na natapos sa cross ng Kalbaryo. Kaya maglilingkod tayo sa Panginoon, we will serve the Lord with passion, with love, with joy, with hope, with patience, affection, and faithfulness. Maging matapat din tayo sa ating mga pananalangin. Kasi napakahalaga po na sa ating paglilingkod sa Panginoon kung kaakibat ang lahat ng bagay na ito, makapagbibigay tayo ng buong puso paglilingkod. So, yung paglilingkod sa Diyos na buo ang kalooban, ang ating puso ay buong buo to serve the Lord and serve His people without any refusal. Napakahalaga po na yung ating ginagawa, kahit mahirap, ginagawa natin yan para sa Diyos. A passionate, loving service ay naghahayag kung sino ang Diyos sa ating lahat at kung sino ang Diyos sa ating kalagitnaan. Nawa po sa ating pagsulit sa Panginoon, it's about time to continue serving Him. Hanapin niyo rin yung disenyo sa inyo ng Diyos. Balikan natin yung acronym ng SHAPE. Ano yun? Your spiritual life, and then yung heartbeat mo. Ano ba yung gusto mong gawin? Kaya kung gusto mong gawin kumanta ka, pwede kang kumanta. Nandito Sister Cora. Pwede kayo magsabi, gusto mong kumanta sa church. Gusto mong paglingkuran ng Diyos. Gusto mong mag-special number. Kayo po ng mga pinagkalooban ng magagandang boses. Gamitin nyo yun para sa Panginoon. Di po ba? Ano yung ating mga kakayanan to serve the Lord? Sa paglilingkod sa Panginoon, hindi pinag-uusapan ang edad. Hanggang kaya natin maglingkod sa Diyos, maglingkod tayo sa Panginoon. Di po ba? Sabi sa aklat ng Ecclesiastes, chapter 12. Paglingkuran mo ang Diyos habang may lakas ka pa. Paglingkuran mo siya habang nakikita mo pa ang liwanag ng araw. Habang nakakabasa ka pa ng Biblia. Habang nakakangiti ka pa. Serve the Lord in so many ways. Huwag natin antayin dumating yung huling araw na hindi na tayo makapag-render ng paglilingkod. Sa simbahan, ang daming puwan. Ang daming paraan. Ang daming bukas sa larangan ng paglilingkod. Mag-volunteer tayo maglingkod. Magpagamit tayo sa Panginoon. Because that is our expression of loving God. In my conclusion, when we passionately serve God, ay inihayag ng Diyos ang puso ng Panginoon sa buhay ng mga tao. Kapag tayo naglilingkod, nagpapagamit sa Panginoon,
ay inihayag natin na we love the Lord. Ngayon yung hindi naman mga naglilingkod, na nakikita natin laging nasa pulpito, akala natin hindi natin mahal ang Diyos. Yung pagpunta niyo po dito, paghayag na mahal natin ang Diyos. At sa susunod niyan, dadagdagan natin yan. Magkakaroon ng desire. Gusto kong mag-involve. Gusto kong magpagamit sa Panginoon. Then, volunteer yourself. Yun po yung mga palatandaan that we are following God. We are following Jesus sa kanyang mga hakbang. So, naway manatili po yung ating mga sarili na mas lalo in the way of our service to God, mas lalo na increase yung glory ng Panginoon sa atin. At sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Diyos, ay nahayag yung compassion ng Panginoon. Yung compassion, yung kahabagan ng Diyos sa ating lahat. Kaya nga po, ngayong umaga, naway, mag-serve tayo kay Lord with passion, mag-serve tayo sa Lord with compassion, mag-serve tayo sa Panginoon ng buong puso, buong kaluluwa at buong nating kalakasan. So tayo po lahat ay manalangin. Lord, nais ka po namin pasalamatan ngayong umaga. Salamat, binigyan mo kami ng pagkakataon na maglingkod po sa inyo sa iba't ibang pamamaraan. Naniniwala po kami, meron kami iba't ibang giftings, iba't ibang kakayanan, iba't iba yung aming pagkatao, iba't iba yung aming personalidad. Pero sa different personalities namin na ito, naniniwala po ako na pwede mo kaming gamitin sa iba't ibang larangan ng paglilingkod. Salamat, ikaw ang naglalagay ng desire sa puso ng bawat isa sa amin upang habang kami nabubuhay, maglingkod kami sa inyong Panginoon. Bless mo po ito sa aming mga puso at mag-create ka pa ng mabuting bagay. Kung ano po yung nais mong gawin namin, bigyan mo kami ng strength na makapag-ukol ng paglilingkod sa inyo. Ngayong umaga, as we prepare ourselves for the communion, naway maging karapat-dapat po kami na maglingkod sa inyo at karapat-dapat din kami na tumanggap ng banal na hapunan. Masumpungan ng aming mga sarili. Walang galit at puot sa aming kapwa. Masaya kaming tatanggap ng emblems na ito at magpapartake sa aming kapwa. Palain mo kaming lahat ngayong umaga. In Jesus' name, Amen.